Hello, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng nasa live. And yes, Friday na naman and andito tayo para i-celebrate yung 100th celebration natin for the Friday Praise Stories. So yes, 100 na agad yung mga successful natin, di ba? So maliban to sa 100 na naging guest na natin na yon, marami pa yung mga nasa likod ng screen na naging successful pa. So we're excited to hear more of your stories, di ba? So welcome to our Friday Praise Stories. One of the best thing about thankfulness is that the more you choose it, the more easier it gets. So yes, my name is Jevi, and I am excited to introduce you our guest for today. Yung guest natin for today ay married, may isa na siyang anak, tapos nag-took up siya ng accountancy. And yes, isa siya sa mga nakapag-start from corporate and umabot siya ng 9 years. Pero hindi siya sumuko doon and nag-transition siya into freelancing. So without further ado, let me introduce our guest, si Sir Carl. Sir Carl, gandang hapon. Good afternoon, Jerry, and good afternoon, guys. TBSA family. Hi, happy to be here. Ayan. Kamusta po? Maalinsangan ba dyan? Maulan or what? Dito by the way, Tagalipa, shoutout sa mga taga Batangas dyan, Lipa, Batangas, mga Batanggenyo. Sa amin dito medyo makulimlim, medyo okay. Hindi masyadong mainit, hindi rin naman naulan, so all goods. Alright, nice. So bilang isang tatay, freelancer, and everything, ano yung backstory natin prior to starting yung magiging freelancer? Yung interested kami, yung life before freelancing. Okay. Sige. Life before freelancing, siguro marami makaka-relate dyan. Back then, ako magkakaalaman ng age, no? Graduate ako ng BSA 2011. 19 years old yata ako noon. And then, syempre, yung normal flow. Although medyo may difference lang sa akin kasi after graduation, some of my classmates kasi nag-review na, di ba? So, review for the board exam. And nagkataon, medyo may konting change ng story sa akin kasi right after my graduation, namatay yung dad ko. So, few days lang. Parang inantay lang siguro akong graduate. So, yun, medyo nawala ako sa momentum, kumbaga. And nag-decide ako na chill muna kung ano nang ginagawa. So, medyo bata pa rin ako, 19 pa lang ako noon. So, parang graduate ako 2011 pero nag-start ako mag-work 2012. So, doon na nag-start yung corporate career ko. So, in terms of job, although based ako sa Batangas, nag-decide ako magtrabaho sa Makati. And Manila Ray? Una kong work ay sa Zara. Yung clothing company siya. Clothing company sa Makati. And maraming branches naman across doon malapit. So, start ako as sales auditor. And then, after a year, na-promote ako as junior accountant. And then, after the promotion, another blessing yung nangyari. Nagkaroon ako ng baby during that time. And ang interesting doon is, yung income ko as junior accountant sa Zara is not enough to support the whole family. So parang gano'n. So binigyan ako ng size siguro ni God na, okay, it's time to move up, level up. So nagpunta ako ng other work. And then doon naman ako napunta sa Accenture. So BPO company naman siya. So doon ako na nagtagal. No? So, tulad nga sinabi ko sa background ko doon sa info sheet, medyo may pagka-loyal tayo, JB. Kasi for the past, how many years sa corporate, 2 companies lang talaga yung pinagtrabawan ko. So 2 years sa Zara, and then nung nag-move ako sa Accenture, tumagal naman ako din ng around 7 years. 7 years. And then, dito na medyo nagsimula yung freelancing career ko kasi nung nag-hit yung pandemic, tayo
Di ba? Wala tayo na bigla. And ang routine ko that time, nung nasa corporate ako, on last 2 years of my career sa Accenture is uwian. Uwian ako. Mm. So, Lipa, Batangas, to Mandaluyong, Grabe. Ilang oras uwian. yun? So, 2 hours papunta if walang traffic. Pero EDSA kasi yun kaya 2 to 3 hours. No? Conservatively, Grabe. 2 to 3 hours papunta. Pauwi and then pa. 2 to 3 hours pa uwi. Mga 6 hours ng buhay ko kada araw napupunta sa EDSA. Kaya feeling ko kailangan may pangalan ako dun sa EDSA eh. May contribution ako nung ginagawa. Oo, kailangan may karandang dyan sa dami ng oras na ginugol ko sa EDSA. Pero yun. And then, during that time kasi, na past 2 years ko sa Accenture, medyo nawala yung engagement ko sa corporate. No? May maraming personal concern, personal issues. And then, syempre, medyo mahirap mag-decide to leave a job, especially kung yun yung main source of income. And the only source, actually, the only source na income namin sa family. So, medyo mahirap. Medyo hindi siya ganun kadali. Lalo na kung meron kang mga dependents. Diba? Siguro, sinasabi ko nga doon sa mga kaibigan ko before, kung ako is single during that time, madali Isang ganito lang kayo na. Oo, kasi wala pa masyadong responsibilidad. Oo, yes. diba? So, madaling gawin. Pero if meron ka ng family na sa'yo umaasa, syempre yung future din nila nakasalalay sa'yo. So, kailangan pag-isipan lahat ng decision. And then, during that time rin is, since pandemic siya, parang inisip ko yung safety rin ng family. Kasi, yung setup ko na uwian every day. So, hindi ko alam kung pag uwi ko, may COVID na pala akong dala-dala, hindi ko alam, then kakalas family. So, yun. Yun mga nagpa-pile up na reason. So, hindi na ako masyadong engaged, medyo may struggle sa work, and then, yun nga, pandemic season. Yan, nag-decide na ako. Sabi ko, nagpaalam ako sa wife ko. At saka kinausap ko rin yung during the time of 5 or 6 years old yung anak ko noon. Nagpaalam din ako sa kanya kasi isa siya sa magugutom kung if ever hindi ako maging successful. No? So, kumbaga to, Jevy, kaya pati pato. All in kung sa poker, parang ganyan. So, sabi ko sa wife ko, sa anak ko, ayan, so hindi na ako masaya sa work, and then at the same time, hindi pa safe lumabas. Nag-decide ako na magre-resign. Magre-resign ako, and then maghahanap ako ng online job. Dito lang ako sa bahay, more time sa family, and wala pa akong idea sa mga income na ganyan, no? So, ang gusto ko lang talaga is, dito lang ako sa bahay, hindi ako alis. Yun lang yung work from home, yung safety. Yes, yun lang. Yun lang yung parang goal ko that time, work from home. Wala pa akong idea sa mga income na ganito. So, yun yung mga parang naging decision point. Leap of faith. And then, sabi nga, the rest is history daw. Astig, amazing. Regarding family, actually nabanggit mo siya. Happy anniversary. Nakita ko parang kahapon ata yung anniversary natin. Happy anniversary. Ayun. And kamusta naman ang buhay isang pamilyado at naging freelancer ka na? Ano yung mga challenges or paano mo sila hinarap? Okay, so in terms of challenges for being a freelancer, I'm sure marami nakaka-relate dyan na yung mga nanggaling sa corporate. Given the experience, no, di ba, around 9 years of experience, akala ko that time, enough experience na siya para maging super confident ako sa freelance. Pero, na-realize ko, nung nag-try ako mag-freelance, parang medyo wala lang pala yung the past 9 years. Kasi you have to relearn. Parang back to zero. No, ang dami mo kailangan aralin, kailangan i-discover pa, no, ang dami mo palang hindi natututunan. So, yun yung unang naging mga unang challenge ko kasi daming kailangan aralin, ang daming kailangan matutunan. And during that time, wala pa akong mga mentors. Alam mo yung sariling sikap. Sariling sikap, kapa-kapa, kumbaga sa gitara, hindi mo alam kung anong chords, kakapain mo lang yung chords based on mga ganun. So, yun, Google, internet, yun lang yung natin, yung naging source ko nung nagsisimula pa lang ako. And then, syempre, nung nag-freelance na tayo, marami namang nakuha tayong resources online. And then,
Another challenge is yung waiting period. I'm sure sa mga nanonood ngayon, na 30 plus nanonood, nangyari rin sa atin yan, in some point of our careers of freelancing na, okay, nag-aral na ako, nag-aral na ako QuickBooks, Xero, or any accounting software, nag-aral na rin ako paano kumuha ng clients, na-optimize ko na rin yung profile ko. Pero bakit, JB, wala pa rin akong clients? 1 month na, 2 months na, 3 months na. So, medyo, yun yung pinaka-challenging part. Kasi doon papasok yung yung faith mo, diba? Kasi minsan doon tinetest diba? So, akala mo, okay. Akala mo kasi kapag nakapag-training ka na, nakapag-aaral ka na, nataas mo na yung certification, instant client na. Pero, during the application na, few weeks, few months na nakakalipas, bakit wala pa rin akong client? So, yun nangyari rin sa akin yun, no? Especially for me, wala akong side hustle. Wala. Kasi nung nag-resign ako, walang kapalit. Walang source of income, walang dating, palabas lahat. Stop lahat ng, wala talaga. So, medyo nasi-shake na yung, nasi-shake na yung faith mo dyan. Babalik ba ako sa corporate? Or tuloy ko ba? Apply pa rin. Pero yun nga, sabi ko, wala nang kumbaga, burning the bridges na. Kumbaga sa all-in, kaya ako nag-all-in taya pati pato. So push na to, diretso ko lang. So 2 months in, wala pa din. So medyo shake na yung faith natin dyan. Pero pinush pa rin natin yan. And then, yun, around 3rd month ata, doon na nagbunga lahat ng natin na ginawa na interview, applications. And then on the 3rd month, biglang naging 3 naman yung clients mo, bigla. So, parang gano'n. So, yun yung parang naging, dahil sa faith mo, ito yung promise, parang gano'n. So, yun, very excited during that time kasi finally, parang nang ganap na freelancer. Yes, yan. And then, syempre, deliverables and all, nandun na. Another topic pa rin yan, diba? Grabe, ang amazing nun, no? Kasi iba kasi yung hinarap mo yung challenges na yun. Actually, sobrang nakakatukso and yung temptation na sumuko ka na lang at the moment. Kasi tatay ka, may anak ka, nakadepende lahat sa'yo. Pero since nandun ka na, at sabi mo nga, na challenge yung faith mo, nasubok talaga yung tiwala, no? At least, ano yung, aside, kasama ba si Macy's? Or meron kang, ano yung naging, sandalan mo during those times? Paano na-strengthen yung faith mo during those times? Yan, so medyo yan yung naging turning point ko rin to have a closer relationship kay God during 2019, 2020 na yan. Kasi yan, medyo dyan na-shake yung na-shake yung spiritual faith life ko during that time. Yes. Oo. And ako kasi, pinalaki kasi ako Catholic. So, for the past 28 years, Catholic ako talaga since birth. And then, doon lang nag-transition ako to a Christian. And then, napunta ako sa Lipa Victory Church dito sa amin. And then, doon ako natutong magkaroon ng church community. And then, building a habit of reading the Bible. And then, getting a mentorship from my pastor. So, yun yung talaga naging building blocks ko. Kasi super down ako in terms of career during that time. As in, kumbaga, parang kinoconsider ko siya as darkest moment of my life. Parang gano'n. So, hindi ko alam kung saan ako pupunta, anong gagawin. Alam mo yun, nag-consult ka na sa mga HR. Normally, sa corporate, diba? HR. Sabi ng mga HR. And siguro sa mga nasa Accenture or other BPO dyan, makarelate rin kayo. Even yung professional psychologist nila, nag-book din ako ng appointment doon. Alam mo, counseling talaga yung hinahabol ko. Pero wala talagang makaresolve nung issue sa sarili ko. Pero nung na-meet ko yung pastor ko, and then meron kami 1-to-1 sessions, mentoring, spiritual mentoring, and then doon ko na rin na-build yung habit of reading the Bible. Doon ko na-realize na all of the problems naman pala is may solution. Which is, yun yung na-discover ko. Nandun lang pala lahat. Nasa Bible lang lahat pala yung solutions. So, and then, doon ko rin na-realize na for the past how many months after ng mentoring namin, walang nagbago sa situation ko.
down pa rin ako sa career ko, sa emotional, Mhm. ano ko. Pero, nag-iba yung mindset ko. Nag-iba Mm. yung perspective. Diba? Yeah. Same situation, pero nag-iba na yung perspective ko. So, mas magana yung loob ko. Mas madali ko nang natatanggap yung mga bagay-bagay. And then, mas nag-guide na ako kung saan ako dapat dalhin. So, tingin ko yun yung pinaka-foundation ko on top of me being inspired to give a better life sa family ko. Wow. Ang ang laking ang bigat nun na nagkaroon ka ng realizations na kailangan mo ng hanapan, may kailangan kang dependent. Kasi yun nga tulad na nabanggit mo, usually HR yung lalapitan. Pero kinapitan mo yung pastor. So shout out po kay pastor. Pastor And- Don, kay Pastor Don Texon sa Victory Lipa. Hello. Ayan. Hello po. Ayan. And shout out din sa mga viewers natin. So 37 na pala sila. Hindi ko namalayan. Ang dami nila. And yes, pa-hashtag na lang Team Live kung nanonood kayo ngayon. And Team Replay if nanonood kayo ng Replay. And ayun, since nakapag-start ka naman na into freelancing, ano yung mga napansin mong benefits niya? Lalo na nakapag-work from home ka na. So I guess humaba yung oras mo. Kasi imagine 2 to 3 hours na papuntahin pa uwi. So that's almost 6 hours. Grabe. Yes. Paano mo minamanage yung oras mo ngayon? Paano? So Ano yung benefits? Yeah. So in terms of benefits naman, so yung commute time natin, na-convert na dito sa family time. So yan, kumbaga, kasabay ka na sila mag-breakfast, and then na-storyan ko na ng bedtime story yung anak ko bago matulog. So sa mga parents, napakalaking bagay niyan. Kasi spending time pagkagising and then before matulog, magkasama pa rin kayo. So yun yung isa sa favorite ko na naging benefit natin as freelancer. And then of course, iba din yung learning, no? Iba din yung learning sa freelancing kasi sa corporate kasi medyo kumbaga before ka i-hire, may mga job aid or SOP na susundin. Kumbaga nakalatag na siya. Kumbaga aralin mo na lang, step by step. Parang gano'n. Yes, scripted. Parang kang artista na, okay, ito script. Pag sabi ko ng action, deliver mo yung deliver mo yung script mo. Parang gano'n, di ba, sa corporate. Now, sa freelancing, medyo, alam yun, medyo may pagka-exciting na medyo nakaka-nervyos kasi some of your tasks kaya mong gawin on your own with a given instruction, pero some of other tasks, free, talaga. Kumbaga, ikaw ang bahala kung paano mo gagawin. Discover mo siya. Diba? Parang gano'n. Hindi siya yung 100% okay, tuturo sa lahat. Hindi gano'n eh. So, yun yung malaking changes in terms of work environment, which is, nakakaano rin siya. Siguro iba't iba tayo, pero makaka-boost rin siya ng creativity, no? Nakaka-boost ng creativity din. Magigising talaga yung utak mo. Yan. So, yun. Medyo, exciting and may konting nervyos din at the same time, in a good way. Kasi nagkaroon ka ng tulad ng nabanggit mo, pag company kasi scripted siya. Pero this time, since siya, free, or wala kang limit eh. Kaso, andun yung, ikaw, dahil walang nag-guide sa'yo, or walang nagli-limit sa'yo, at the same time, ikaw yung gagawa ng paraan kung magiging sobrang productive ka ba, magiging ano ba yung gagawin mo. Kaso, at the same time, iniisip mo din, mauubos ba ako if sobra na yung ginagawa ko at the same time. Yes. So, ang sarap nun, no? Napaka-exciting nga naman. And, at least, di ba, this time, nakakaroon ka na ng tatay duties. Nagkakaroon ka ng oras. Aside from doon, ano yung pinaka-grateful ka na naging makapag-work from home ka na? Okay, so, madaming bagay pa na makaka-relate yung mga viewers natin. No? On top of being with your family na almost 24/7, di ko alam mo, nagsasawa na ata sa akin yung asawa ko. Shoutout kay Shane kung nanonood man siya. Hello po. On top of doon, time with the family, another siguro na gustuhan ko is naging part ako ng magandang working environment dun sa clients. Very blessed to be part and nabigyan ako ng opportunity. Yun yung nabigay na client sa akin. Diba meron tayo dito sa freelancing. Sana makita ko ni si The One. Yung may ganun tayong parang term. Yes. Which is, I believe,
na nakita ko siya. Nakita ko na siya si The One. Yun na yung The One ko. Yung current client na yun. So, yun. Napakagandang working environment. Napakagandang culture sa loob ng company. Mababait yung mga tao. Cross, iba't ibang iba't ibang um, nationality din yung nandun. Hindi lang ako yung outside US. US yung client ko. And then, on top of that, siguro, by span of 5 months, kasi nag-start ako ng around October, diba? By span of 5 months, around February, the following year, February or March, na-hit ko na yung revenue goal ko for myself sa Wow. freelance. So, yun. Nakakatawa lang kasi possible pala kasi sabi nila, kala ko lang dati yung ganung income is sa mga nag-abroad, diba? Yun yung ano natin, yung traditional thinking natin, so malaki ng kita. Sige, kailangan lumabas ka ng Pilipinas, totoo. Ayan, so ngayon, iba na yung iba na yung generations natin. So, dahil din yun sa freelancing. Very blessed na nagkaroon tayo ng ganung opportunity. And then, ano po ba? On top of the time, being part of a great company na may magandang vision, of course, financially, okay din. And then, yan, self-fulfillment kasi nabigyan ako ng role and responsibility as the finance manager. Which is, I don't think na makukuha ko siya dito sa Pilipinas. Hindi ko nga alam bakit eh. Dito sa Pilipinas, parang dito sa Pilipinas, hindi ko naiisip na magiging finance manager ako. Pero nung napunta ako sa US, nabigyan ako ng opportunity to handle the finance. Parang gano'n. So, very blessed din na nabigyan ako ng gano'ng opportunity. And then at the same time, naging part din ako ng naging SGL din ako. One of the group's action takers. So, shoutouts kila TL Mike, TL Les, and then sa mga kasama kong SGL during that time, sila TL Melona, sila SGL Jadis. Yan. So, nagkaroon kami ng opportunity to give back sa community ng TBSA para at least ma-inspire, ma-share ng knowledge dun sa mga aspiring online bookkeepers natin. So, very masarap sa feeling yung gano'n na nakakapag give back and inspire other people. Wow, ang sarap pakinggan nun. Kasi it's about giving back, di ba? And yes, andun yung yung fear natin na kapag local, mababa yung sahod, pag di ka lumabas ng Pilipinas, ang baba lang yan. Tsaka yung limited yung mga pwede mong pasukan na work. Imagine, naging kang finance manager, so congrats na agad, Sir Carl, di ba? Panalo. Iba ka. Sabi ko nga share ko lang pag nakausap ako mga friends ko, especially yung, yung mga classmate ko, mga CPA yung mga yun eh. Ako kasi, nabanggit, hindi ko ata nabanggit, no? Nag-take ako ng board exam 6 years after the graduation. So, 2017 ako nag-take ng board exam. May, nagtatrabaho ako sa Accenture. So, Monday to Friday work sa Accenture. Saturday, Sunday, review sa RESA. Full day din. So, hindi ko ata kinaya ng hindi kinaya ng katawan lupa ko. Bagsak ako sa CPA board exam. Pero, yun nga, sabi ko nga blessing in disguise, kaya sabi ko, blessing in disguise yung title. Kasi, if ever siguro nakapasa ako ng board exam, medyo meron akong konting entitlement kasi CPA ako dito sa Pilipinas. Baka most likely, hindi ko rin sure. Depende siguro. Most likely ako, CPA ako dito. Dito ako magpa-finance manager dito sa Pilipinas. Parang gano'n. Siguro may gano'n ako thinking. Na, yun nga, dahil hindi ako nabigyan ng opportunity, medyo nag-thrive more. Talaga nag-seek ng other kailangan talagang diskarte opportunity. Oo, diskarte. And then at the same time, diskarte and opportunity, nag-meet. Ayun. So, kaya siya, blessing in disguise. Wow. Yun pala yung galing ng title. Astig, ang ganda nun na, yes, blessing in disguise nga naman siya kasi hindi lahat nagkakaroon ng ganitong opportunities and hindi lahat nakaka-meet ng ganitong company, no? So, paano ba yung idea mo regarding success? How do you define your success? Kasi ang galing, no? Ang layo na ng narating mo and I think lalayo pa yan. Pero I guess may idea ka na kung ano yung success para sa'yo. Sa akin, medyo nag-vary siya from time to time, no? Dati, ang success sa akin is to
meet my earning target. So sabi ko, kapag Mm. na-meet ko yung ganitong earning on a monthly basis, successful na ako. Pero later on, na-realize ko, mas masarap rin sa feeling yung giving back. Yun, medyo mas iba rin yung feeling nun. So para iba yung feeling, iba yung success of earning this much, and then at the same time, iba rin yung feeling ng success na naka-inspire ako kahit isang tao, tapos siya na-push niya yung sarili niya to do freelance or online bookkeeper, and then sharing knowledge and experience, yun yung na-realize ko nung nag-SGL ako. Kasi, Mm. parang doon ko na-realize na kaya, kaya pala natin magkaroon ng ganitong impact. So, parang mga ginagawa nila ng mga coaches natin dito, mga team leaders natin dito, diba? Nakapag-share sila ng knowledge without even thinking of anong makukuha ko before ako mag-share ng knowledge. Diba? Walang ganun eh. Walang ganun. So as SGL, hindi naman kami paid. Hindi, Mhm. Mhm. wala akong compensation na It's all kahit about isa. giving back. Yes. Oo. Oo, it's all about the community, inspiring others, helping others as much as you can. Diba? Mhm. So, very valuable din kasi yung ganong opportunity, hindi lahat nabibigyan din siya. So, yun, siguro, iba't iba, no? Success for me, yun, providing the best that I can sa family ko, and then at the same, without sacrificing the time, Mhm. na quality time namin, and then at the same time, giving back sa community and to help as many as people na kaya natin. Wow. Ang sarap nun na instead of yung idea mo dati na earning lang yung monthly target mo. Well, nakuha mo na yun, syempre. Pero it's about giving back and yung providing your best na parang ka-idea ka, ano yung purpose mo? Astig. And since nagkaroon tayo ng ganitong platform, do you think isa siya sa mga good platform na it's a good support group? And by the way, paano mo nakita yung TBSA? Yan, so And sige, what makes magandang good topic. support group? Yeah. Yan. Magandang topic yan kasi tulad ng sinabi ko no, nag-start ako Q4 ng 2020, talagang Mhm. kapakapas. Kung ano lang makita ko sa YouTube, kung ano lang makita ko sa internet, yun lang talaga yung naaral ko. So, Mhm. pero kaya naman nating aralin lahat sa YouTube. Yun nga lang, medyo, yung learning is hindi siya structured. No, Mhm. medyo watak-watak, di ba? Watak-watak yung Oo. learning sa YouTube. And then at the same Walang time, ang daming process, no? topics. Yeah. Ang dami pang topics. Above. Which is, on my end, ako kasi, sabi ko, kung ako mag-freelance, napanood ko dun sa YouTube dati, pili ka ng niche mo, yung parang ganon. So, ano Mhm. ba, Mhm. SMM ka ba, o email marketing, or copywriter, wala naman akong alam sa mga ganon. Sabi ko, wala akong alam, accounting lang yung alam ko, di ba? Accounting yung financial background ko. Sabi ko, kung if ever mag-ano ko, magpo-provide ako ng service as a freelancer, most likely, sa finance ako babagsak. Wala naman akong choice. Wala akong choice, di ba? Yun. And then, dun ako nag-start maghanap na meron ba kayong community na specifically for bookkeepers or finance people like us? So, Mhm. sabi ko So, dun ko nakita si TBSA. Di ko matandaan paano ako na Like-minded people, yeah. Oo. Oo, di ba? Kasi at least, if magkakaroon ka ng ganung very important kasi community, at least hindi ka feeling alone. Mhm. Kahit virtually ka nag-work, at least parang medyo may nakaka-relate sa'yo, may Mhm. nakaka-relate ka sa kanila, kasi parehas kayo ng nature of work. Mhm. Yan. Kaya yun ang nagustuhan ko nung sumali ako sa TBSA. So, actually, during that time, may client na ako before ako mag-join sa TBSA. Pero still, nag-join pa rin ako. Not to acquire clients, but to have a community na healthy, nagtutulungan, and then, yun, iba pa rin yung may mga kasama. Cool. Nagkaroon ka na ng client, naghanap ka pa rin ng community, and you found TBSA. So it means nagkakaroon ka na ng investment towards kung ano yung ideal goal mo at the moment, no? Ang ganda nun. Sinong nagbigay sa'yo ng idea na pwede kang maging uh, remote or online bookkeeper? Paano ba? Siguro
na-discover ko lang siya ng sarili ko during that time. Kasi, kasi when you are open to opportunities kasi, medyo ano eh, ang daming pwedeng mangyari. So, yun during the time. Kasi tulad sabi ko nga, no, nag-resign ako without backup. And then, nag-aaral pala ako ng freelancing. Sabi ko, ay lahat ng pwede. Kuko, i-grab ko, parang ganun ako dati. So, kung anong pwede kong makuha for potential income, kukunin ko. So, doon ko lang discover kasi wala rin kasi akong other choice, JV, no? Kasi wala naman akong other service na ipoprovide. Kumbaga, na ano lang, na paano ko ba siya explain? Kaya rin siya blessing in disguise kasi wala naman talaga akong other services na ipoprovide. Yun lang yung papatakan ko. Kaya siguro dito rin ako nag-land sa pagiging online bookkeeper. Pero sobrang goods nun, no? You have to be open sa lahat ng opportunities, hindi lang sa isa. So talagang in-entertain mo lahat. Kasi, nag-aral ako ng nag-aral ako during the time, nag-aral ako sa YouTube or sa online, social media manager, yung mga ganun. Inaaral ko rin kasi doon ako, nag-aral ako ng ganun na eh. Doon daw nag-start yung mga mga freelance, ganito. Yeah. Yun nga lang, inaral ko siya pero hindi talaga swak sa sa knowledge, personality kasi hindi talaga yung forte ko. So, talagang na-shift ako sa pagiging online bookkeeper. Nice. At least nakita mo kung saan yung path mo, no? Kasi, pero ang ganda nun, at least sa lahat, matry nila kung saan sila fit and if magkakaroon sila ng identify nila saan sila pupunta, mag-pursue sila ng goals at mag-invest sila doon until such time na makita sila ng sarili nilang community like this one, di ba? Nice. Yes. And if, ayun, nasa malapit na tayong matapos. Siyempre, ang dami na nating tanong, di ba? So, ano yung mga may message ka ba sa mga aspiring online accountants and bookkeepers? Sa mga mag-i-start pa lang or nagbabalak pa lang? Sige. So, siguro, for my message, hati ko lang sa tatlo, guys. And for the live audience, at saka dun sa mga nakikinig pa na replay. So, first, very important, sa una is, you have to have a vision and desire sa umpisa. Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung gusto mong gawin? Diba? So, dun muna talaga mag-start. Kumbaga, idea. Diba? So, desire and vision. And, yun, na-apply ko rin yun sa learnings ko sa pagbabasa ng Bible. Diba? Sabi nga, diba? Without vision, people perish. So, very, very important. Kailangan, ikaw, Carl, ano bang gusto I think medyo nagkakaroon tayo ng problem regarding connection. Pero ayun, no? Ayun. Hello? Nawala ba ako? May back up. Nag-brown out, guys. Sige, tuloy natin to. Ito yung freelancer, diba? May back up lagi. Handa tayo dyan. Data agad. Switch to data. So, wala akong ilaw. Medyo madilim. So, yun. Balik ako sa message. Okay. Sure. Ang galing ni Jerry na-catch na mo ako. Nasalo mo ako doon. So, yeah. Catch ko lang yung Yan. So, sabi ko nga, very important, desire and vision. And nasabi ko kanina, without vision, people perish. So, very important na. Decide mo na as early as now. Ano ba yung gusto mong gawin? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang mabago yung buhay mo? Gusto mo bang mabigyan ng magandang future yung family mo? Kailangan bigyan mo muna ng magandang future sa sarili. Kasi, di ba, you cannot give what you don't have. Diba? So, kailangan, gawin mo muna para sa sarili mo. And then, the next one, siguro, is faith and taking action. So, eto, sabi ko nga, based sa kwento ko kanina, leap of faith, di ko alam kung maging successful ako o hindi. Pero pag hindi ako naging successful, magugutom kami. Sa mga friends ko sa Facebook dyan, alam nila yung family ko, medyo malulusog kami. Yung wife ko, malusog yan. Yung anak ko, magkakamag-anak pala tayo dyan. Oo. Kaya magandang love ko sa'yo eh. So, yun. So, sabi ko, mga ngayaya tong pamilya ko pero hindi ako maging successful. So, yun. Yung faith nandun, despite of wala kang clients for how many months, nangyayari yan, di ba? Or mawalan ka ng clients, or ma-reject ka sa application, or whatever challenges man along the way na maranasan mo. Yung faith mo dapat, nandyan.
kailangan hindi mawawala yung faith. So, para assurance of things na hope for, pero unseen. Hindi mo pa alam nangyayari. Pero, very important din, you have to take actions. No? So, yung mga naging successful natin sa, sa series natin dito for Friday Praise, hindi naman sila bigla lang nabigyan ng client. Hindi naman sila biglang gumaling lang. So, lahat ng yan, nag-aral sila. Like yun, tulad dito sa pinuturo sa akin sa TBSA, yung mga fundamentals, inaaral, optimizing your profile, inaaral din nila. Ginawa, yun yung importante. Yung mga learnings natin, ina-apply natin. So, hindi pwedeng, faith alone. Malaking part ng faith, pero faith alone, medyo mahirap. Kailangan, take action towards your goal. And then, siguro the last one is, same, related dito sa topic natin, which is being grateful and having abundance mindset. Yung abundance mindset na yan, yung being grateful, naman yun, nature na rin sa atin. No? Siguro nakita nyo rin doon sa mga successful freelancer, sila, very willing to share knowledge. Wala pa ako nakikitang successful na kakilala ko na madamot in terms of sharing of knowledge or helping other people. Totoo. So, diba? Yan parang innate na sa kanila yan. Sige, ganito yan, ganito. So, nakikita nyo yan sa mga SGLs nyo, sa mga TLs nyo, kila Coach, Sherry and Alfie, diba? So, giving value lagi without even thinking ano yung makukuha ko in return. Parang yun yan. And then, have abundance mindset. Yun. Ito, si abundant mindset naman, sa client, actually, sa client ko natutunan yan, sa client ko. So, natutuwa ako, pares kami ng thinking in terms of that. Kasi, baka isipin ng iba, tinuturoan mo silang maging online bookkeeper, baka maubusan ka ng clients. Diba, weird? Weird naman, yung iba, ganun simple sila. naman. Diba, may mga ganun mindset. Pero if you have abundance mindset, kahit there are more than enough fish in the ocean. Sobra. Napakadaming opportunity na nandito nakapaligid na kulang pa tayong lahat na bookkeepers to avail all those opportunities. So if you have the opportunity to give back, to help other people, do it. Kasi parang baka ikaw yung ginagamit ni Lord to answer the prayer of others. Diba? So, yun. Very, very important. So, yun lang naman. So, first is desire and vision at the start, and then faith and action along the way. And then, if you receive the promise, be grateful and have an abundance mindset. Wow. Wala na akong madadagdag pa. Pero, since yun yung mga advice natin for the aspiring ones, ano naman yung mga siguro possible tips and advice pa natin? Meron pa bang dadagdag? If seasoned na sila and I assume medyo experienced na kamukha natin somehow. May sige, so siguro maging aware doon. Ako naman nakakahiya magsalita with regards to the season, no? Kasi baka may mga nakikinig dito na multiple clients, mga agencies pa, baka i-hire pa nga ako ng mga yan eh. So, willing to apply po. So, yun, siguro, reminder lang na, guys, na pag nandun na kayo sa point na yun, be a farmer na lang. Be a farmer. So, meaning nun, di ba, during the start, hunter tayo di ba? We're hunting clients, getting clients, acquiring clients. Pero, if na-reach mo na yung ganung level, be a farmer. Make sure na naalagaan mo yung clients mo. Make sure na nag-give value ka. Make sure na namimit mo lahat ng expectations. Kasi if you mismanage your client, yun yung one of the reason bakit mawawala. So, kailangan be a farmer. Alagaan mo, lagyan mo ng fertilizer, diligan mo, paarawan mo, kausapin mo. Hindi ko alam ba't kinakausap yung halaman. Pero yun, di ba ganun? Para, mag-grow pa. Mag-grow, lumaki pa yung halaman, magkabulaklak or magkaprutas or kung ano man, magkagulay. So yun, be a farmer sa mga seasoned freelancers. Grabe. Sobrang daming learnings na napulot ko. Maraming salamat, Brother Carl, no? Feeling ko, pastor yung kausap ko. Amen dun sa lahat ng nabanggit mo. Siguro after 50 years, medyo eligible na ako maging pastor after 50 years. Malay natin, di ba?
Pwede Andun rin. pala yung calling natin, di ba? So, ba't Oo. hindi? Anyway, since nandito na tayo dun sa last stretch, meron Bible verse na gusto lang akong i-share sa'yo and sa mga viewers natin, no? Psalms 9 verse 1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds. Sabi niya dito. So, inline siya ng malala dun sa lahat nung nabanggit mo kanina. Kasi, yun yung ebidensya na God works. And it really works, no? Ang lala, with all my heart, sinugal mo lahat yon. Pero hindi siguro napupunan ng sugal yung sinabi mong nag-burn ka ng bridges and everything, na naging open ka sa lahat ng opportunities. And at the same time, yung lahat ng I suggest na wonderful deeds na nabanggit dito is yung lahat ng naitanim natin. Yung hindi ka sumuko, yung sinubukan mo lahat, yung na-try mo lahat, and naging grateful ka. Actually, yun eh. Yung naging grateful ka sa lahat and nag-serve ka in giving back. Sobrang lala nun. Kasi naging witness lahat na naging kasama mo. At the same time, naging SGL ka, di ba? So, I strongly recommend na lahat ng I assume, disciples mo during yung stay natin sa TBSA, no? Nag-grow sila ng massively. Pakinggan natin, nagtiwala tayo dun sa process and huwag tayong susuko. Ikaw ba, Brother Carl, ano yung pwede mo pang i-add if meron? Siguro, additional response sinabi ko, yun yan, very, related din sa naging journey ko, my walk with God, is to don't forget the Lord your God because He's the one who gives you strength to acquire wealth. Diba? Huwag natin kalimutan yan. Sometimes kasi, if we are so blessed na napakadami ng blessing, medyo lumalaki yung ulo ng ibang tao, di ba? Nakakalimutan nila kung kanino talaga nang galing. Kanino talaga nang galing lahat. So, yun lang yun. Yung reminder lang. So, I'm sure kayo, if you will pursue despite of all the challenges, magiging successful kayong lahat. And pag nandun na kayo, please don't forget. So, saan galing yung gift niya? Amen. Grabe. Diba? And ayun, dahil nabanggit na namin lahat yon, i-invite ko kayo dun sa free na 3-day training. Yes, it's free. Walang bayad po yun. Sa coming June 27 to 29. So, 7 p.m. onwards. So, lahat nung sa tingin nyo, yung mga kaibigan din natin, Brother Carl, na sa tingin mo nangangailangan ng ganitong idea paano mag-start ng online, remote work, maging bookkeeper or accountant. 'Di ba? So, magkakaroon sila ng opportunity na mag-attend dun sa workshop for 3 days. Magkakaroon sila paano mag-start, paano yung process ba. And at the same time, if nag-enjoy sila doon, maging katulad natin somehow in the future, mag-join sa community na to and mag-grow kamukha natin, di ba? So, maraming salamat, Brother Carl, and see you around. Thank you. Thank you, guys.